Hi there! This is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman na matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa BPI Online Lock My Access. Ano nga ba ang Lock My Access? Saan ito ginagamit? Paano ito gamitin? And ano-ano yung mga proseso para makapag-register ka ulit sa online banking. So, lahat ng yan ay ating pag-uusapan. And if you are ready, let's begin. Nakikita natin yung Lock My Access doon sa ating mga BPI online banking. And yung iba ay accidentally nilang napipindot ito dahil hindi nga nila alam kung para saan ba ito. So, out of curiosity ay may mga na-encounter kaming clients na napipindot nga nila ito and hindi na nila mabuksan ng kanilang mga online banking. Pero una sa lahat, para saan ba kasi itong Lock My Access na ito? Ang Lock My Access ay ginagamit for these following reasons. Una, mga fraud-related cases. Pangalawa, ay para doon sa mga na-compromise yung kanilang mga online banking access. And pangatlo, for example, nawala ang inyong mga device, yung mga phone ninyo. So, para meron kayong peace of mind na walang makakagamit ng inyong online banking, ay kailangan yung i-lock my access para hindi ito magamit. Once na magamit na natin yung Lock My Access and ma-lock na natin ang tuluyan ng ating mga online banking, ay hindi na natin siya magagamit uli. Ibig sabihin, permanently na malalak ang inyong mga account. Then, magre-register na lang tayo ng panibagong online banking. Pero, para ikaw ay makapag-register ulit sa BPI online banking, ay kailangan mo munang gawin yung mga proseso na ito. Una, ay kailangan mong pumunta sa any BPI branch para i-report yung incident na yon. And doon sa branch ay may fill outan kang form na ini-instruct mo si BPI na ito totally block na yung username na yon and para mabura na siya doon sa system namin. Para if in case makakapag-register ka pa uli. Pero kailangan mo munang mag-antay ng 5 to 7 banking days bago po ma-implement yung totally deactivation ng inyong mga old online banking access or old username. Pero kapag kayo na ay nakapag-register ng panibagong online banking, ay kailangan ibang email address na rin yung gagamitin nyo. So, yung naka-associate na email address doon sa old online banking nyo, ay hindi nyo na siya magagamit. For example, kasi di ba once na nag-register tayo doon sa ating online banking, may ina-associate tayong email address. Kunwari, ang email address ko ay abcd123@gmail.com. So, yung email na yun, siya na yung ina-associate ko before. And once na nag-register ako, hindi magtutuloy yung aking registration kasi nagamit ko na siya before. And hindi mo na nga siya pwedeng gamitin for registration dahil nga, yun yung naka-associate doon sa old online banking mo. So, kailangan mo munang gumamit ng ibang email address. Pero once naman na nakapag-register na tayo successfully, kung gusto mong yun talaga yung magiging primary email address mo, ay pwede mo naman na siyang palitan doon sa online banking. Paano naman kung na-block na daw yung online banking ko kasi multiple times na ako nag-a-attempt pero invalid password kasi yung ita-type nyo doon sa inyong mga online banking. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-reset ang inyong mga password. Once naman kasi na na-block siya dahil sa invalid attempts nyo, ay hindi nyo na magagamit lang talaga yung password nyo. Pero hindi naman totally na block yung online banking ninyo. Kailangan nyo lang i-reset yung inyong mga password. Doon naman sa ating app ay may nakalagay naman doon na forgot username or password. So, kailangan nyo lang pindutin yung forgot password and then kailangan nyo fill outan yung mga necessary na information like deposit account number, date of birth, then may reCAPTCHA din kayong kailangang sagutan doon para mag-successful ang inyong change password.
So again, para iwas hassle sa inyo, kung hindi naman po kailangan gamitin yung lock my access sa inyong mga online banking, ay huwag nyo nang tatangkain na pindutin ito kasi kailangan nyo pang mag-visit ng branch. Dahil if ever na tumawag kayo sa customer service hotline, ay hindi po nila ikinikater yung total deactivation ng inyong mga mobile banking access. Dahil need po talaga sa branch na doon po gawin yung lock my access deactivation po ng inyong mga online banking. Dahil may kailangan pa nga po kayong fill outan. So, I hope na nakatulong itong video sa inyo para malinawan kayo kung saan nga ba talaga ginagamit yung Lock My Access and kung ano-ano yung mga proseso para makapag-register kayo ulit. So, if you have any bank inquiries, I feel free to comment down below lang and agad kong sasagutin yan. So, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So, until to the next vlog, guys. Bye-bye!